Yaw mga kaalyansa, salamat sa suporta kay Theo Ragnar, dahil dyan may random shoutout tayo ngayon. Salamat sa inyong lahat. Ang nakaraan, nalaman natin na si Cassandra pala ay walang kakayanan na makita ang hinaharap. Ang kapangyarihan pala nito ay ang makita at balikan ang nakaraan. Kakayanan para tumalon-talon ng timeline. Pumunta siya ngayon sa panahon ng ating bida para ipaalam ang nangyayari sa mundo, na ito ay patungo sa pagkawasak. Tapos ay marireset ito pabalik sa nakaraan, pero pagkawasak pa rin ang hantungan. Pagpapatuloy. Dito ay ipinaliwanag nitong si Cassandra na ang pagkawasak at pagbalik muli sa umpisa ng mundo ay kagagawa ng unnamed monarch na sa ibang translation ay nameless sovereign. Pagpapatuloy pa nito, ang mundong ito ay nalikha ng ganito para sa oras na wasakin ng unnamed monarch ang mundo, babalik lang ito sa umpisa, paliwanag nitong si Cassandra. Babalik ito sa nakaraang timeline, sa timeline na bago pa iyon, at bumabalik rin sa timeline kung saan ako naruroon ngayon. Patuloy na pagpapaliwanag ni Cassandra. Dito ay ikinuyong ni Cassandra ang kanyang kamao, iyon ay dahil ang pangyayaring ito sa mundo ay talagang nakakainis na, paulit-ulit na lang. Sabi pa niya, walang sinuman ang may kayang baguhin ang tagbo ng mundo simula noon, ang pagkawasak nito walang sinuman ang nakakapigil, kaya lang isang nilalang ang lumitaw na kakaiba, at ikaw iyon Theo, sabi ni Cassandra. Dagdag pa nito, oo ikaw. Isang nilalang na hindi ganun kahalaga sa bawat timeline na dumadaan, isang nilalang na kahit ako ay hindi ko kayang unawain ang pagkatao mo ngayon, sabi nito. Sabi pa ni Cassandra, nagawa mong malaman ang mga balak at kasamaan ng Troyban, at napabolis ang digmaan laban sa kanila kaysa sa nakatakdang oras nito. Hindi lamang iyon, nagawa mo pang mailigtas sa kapahamakan ng Imperial Empress, na iyon ay si Cassandra mismo. Iyon ay dahil si Cassandra, sa lahat ng timeline ay laging nahuhuli ng Troyban, ginagamit sa anumang gusto nila na parang manika, at sinasamantala ang abilidad nito, si Theo ang nagligtas kay Cassandra sa panahong ito sa ganung klase ng bangungot. Pagpapatuloy pa nito, pero kahit na ganun, hindi ko sinasabi na nagawa na nating matakasan ang katapusan ng mundong ito, pero isa lang masasabi ko, ibang-iba na ang nangyayari ngayon, mas malayo kaysa sa mga nakaaraang timeline. Sabi naman ni Theo, bakit ba talagang baliw sila na makuha ka, hindi ko maunawaan, hindi ako naniniwala na dahil lang iyon sa vision talent mo. Sabi naman ng batang ito, iyon ay dahil sa book ng Forbidden Time, iyon ay isang time magic na tanging ako lang ay may kakayanang gumamit at mamaster ito. Gusto nilang magamit ang Forbidden Time para mapabilis ang pagbuhay sa unnamed monarch, ang pagkasira ng mundo, na ikinagulat naman ni Theo ang mga nalaman niya ngayon. Ano, bakit naman nanaisin ng Troyban na buhayin ang unnamed monarch kung sisirain nito ang mundo? Konektado rin ba ito sa ginawa nilang pagbuhay sa Mad Dragon Emperor? Tanong nito na naguguluhan na ngayon. Mukhang gulong-gulo ka na ngayon, ibig sabihin hindi pala alam lahat ng isang regressor ang lahat ng bagay, hindi mo alam ang pinaka-inaasam na makamtam ni Granada Troyban, at ang nais rin ng Mad Dragon Emperor na kanilang binuhay. Ang gustong iparating ni Cassandra sa ating bida, ang mga Troyban, lalo na si Granada Troyban ang pinuno ng angkan ng Troyban, at ang Mad Dragon Emperor ay may isang mithiin, at iyon ay ang mapili sila ng unnamed monarch, at itaas bilang mga outer gods, mga nilalang na kinakalaban ngayon nila Sigurd at makakalaban ni Kyle Ragnar sa oras na siya ay pamaro na sa Pantheon. Iyon ay dahilan kung bakit ganun na lamang ang paghanteng ng mga Troyban sa ating bida sa lahat ng timeline na mapuntahan ni Cassandra. Iyon rin ang dahilan kung bakit sinimula ng angkan ng Troyban ang malaking digmaan laban sa demonic cult, para lang matupad ang kanilang matagal ng plano, ito tanong sa isip ng ating bida. Sabi ni Cassandra, tama ang lahat ng sinabi mo, ginagawa nila iyon para tumulong sa unnamed monarch na sirain ang mundong ito, dahil doon, lalong hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nalaman, na may mga tao palang nagnanais na mawasak ang mundong ito. Sa pag-uusap ng ating bida at ni Cassandra, si Donga ay biglang pumasok sa lugar kung saan naruroon ang dalawa, dahil naguguluhan ito sa kanyang narinig. Sandali lang, patawad kung pinutol ko ang inyong pag-uusap ngayon, ano yung sinasabi ninyong pagbuhay sa Mad Dragon Emperor?
at tinutulungan ng angkan ng Troyban ang unnamed monarch sa pagwasak sa mundong ito. Pagtataka ni Doma, mahabang kwento, pero sa madaling salita, ang angkan ng Troyban ay nagtraidor sa angkan ng Ragnar, na sa ngayon ay nasa gitna kami ng digmaan laban sa kanila. Ano? Nagtraidor ang Troyban sa Ragnar? Pagtatakang tanong ni Doma. Nagtataka ito, dahil naguguluhan siya sa nangyayari ngayon, dahil hindi yun ang kanyang nakita at nalalaman ngayon. Sabi pa ni Doma, ano? Si Ode at ang mga taga-Troyban ay nag-usap-usap rito nung nakaraan. Pagtatakang tanong ni Doma sa ating bida, kaya paano raw naging traidor ang mga Troyban kung laging nagpupunta sa lugar na ito, na si Theo naman ay naguguluhan ngayon, dahil kung totoo iyon, ibig sabihin ang bantay sa sagradong lugar na ito ng Troyban ay isang traidor. Sa labas, ito ang lugar kung saan namamalagi ang tagapagbantay ng lugar na ito, naririto rin ang pinto patungo sa libingan ng mga ninuno ng Ragnar. Kaya lang may kung anong bagay ang bumubulusok rito para puntahan ang lugar na ito, lumaragasa na talagang may hatid na mapangwasak na pinsala. Matapos ng pagbulusok na iyon, talagang wasak ang mga nadaanan nito, na ang target na puntahan ay walang iba kundi ang nasabing kubo. Ang isang ito ay mula sa pangkat ng Troyban, na parito ito para pasukin ang libingan kung saan naroroon sila Theo, hawak-hawak nito ang isang papel na mapa, sabi nito, mukhang ito na nga ang tamang lugar. Matapos noon, dahan-dahan na ito ngayong bumaba sa ilalim, sa isang sekretong pinto patungo sa lugar kung saan naroroon ang ating bida at mga kasama nito, sabi niya, anong klaseng siraulo ang gumuhit ng mapang ito, pagrereklamo niya. Talagang may traidor sa Ragnar dahil may mapa ang mga kalaban papasok sa sagradong libingan ng mga Ragnar, na ngayon na ay naririto na ang mga kalaban na bumababa. Ang tali na may bell sa ilalim, sa sagradong libingan ay agad na gumalaw at umunag, palatandaan na may nakapasok na sa lugar na ito. Itong si Ode ay agad na alarma sa kanyang nakita, dahil ito ay babala na may nakapasok na mga kalaban sa kinaroroonan nila ngayon. Dahil doon, ang isang ito ay nagmamadali ng sobra, para puntahan sila Theo at iba pang mga kasama sa loob, kaya lang base sa pahayag ni Doma, isa itong traidor. Nang makababa ito, nagsisigaw ito, ang mga kalaban ay nakapasok na rito. Pagmamadali niya, na nagulat naman si Rez sa simabu mo Ode. Dagdag pa ng isang ito, ang mga buwisit na Troyban ay nahanap ang pinto papasok sa lugar na ito, tiyak na ilang segundo na lang ay makakapasok na silang lahat rito, pag-aalala nito. Kailangan na natin makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, sabi nitong si Ode sa mga kasama ni Rez, pero ang babaeng tagapagmana ay parang walang pag-aalala, at may pagtataka ba kung bakit ganito itong si Ode. Magsasalita pa sana ang isang ito, kaya lang may isang patalim ng sandata ang papunta sa leeg ng isang ito nang hindi niya namamalayan. Ayun na nga, isang sipresang pag-atake ang papunta sa leeg nito, pero mabilis rin niyang nakita, na may pagtataka sa kanya bakit siya inatake. Napakalakas ng pag-atakeng iyon, isang napakatinding liwanag ang sumabog rito ngayon, tanda na ang pag-atake kay Ode ay hindi tumama sa leeg niya, kundi kanyang nasangga. Ayun na nga, buhay pa ang isang ito, nasangga niya ang sipresang pag-atake, gamit ang kanyang sandata, na nagtalsikan ang kislap ng pagbanggaan ng dalawang metal. Sa lakas ng impact ng pag-atake, talsak ang babaeng ito, pero hindi siya napano. Talagang mahusay lumaban, dahil mabilis ang reflexes, hindi normal na bantay ang isang ito. Ang umatake pala kay Ode ay walang iba kundi ang ating bida, natakang-taka naman si Rez kung bakit ito ginawa ni Theo, sabi ng ating bida, biruin mo iyon, nagawa niyang sanggain ang pag-atake kung iyon ng perpekto sa ganung kabilas na paraan, tunay na isa kang mahusay na mandirigma. Ang isang ito naman ay naiinis sa ating bida nang atakihin siya nito, naguguluhan kung bakit ginawa iyon ni Theo, at gigil siya ngayon na patayin na ang ating bida, pero hindi niya pwede itong gawin, dahil makikilala ang tunay niyang pagkatao. Dito ay nagpapakita ng aura ang ating bida na talagang balak patayin si Ode. Nagtanong pa ang ating bida, kailan pa Union Leader Ode, tanong ni Theo Ragnar. Kailan mo pa pinagtaksilan ang angkan ng Ragnar, tanong ng ating bida, na ang isang ito ay natigilan, nanlamig, naguguluhan sa mga sinabi ng ating bida, at lalo na kung paano nalaman iyon ni Theo. Si Rez naman ay agad na lumapit, anong pinagsasabi mo Theo, pinagtaksilan? Sino? Si Ode isang traidor. Paano?
Tanong nito na gulong-gulo. Dahil doon, sinakyan ito ni Od, tumayo, at nagtanong sa ating bida. Natawa-tawa pa ito, anong sabi mo, ako? Isang traitor. Paano nangyari iyon? Tanong nito. Sabi pa ni Theo, hindi ba kayo nagtataka, mula sa mga asasin na pumunta sa lugar na ito na dapat ay isang ligtas at payapang lugar, at sa kung paano mo kami dinala sa lugar na ito na napakasikip, walang ibang daan palabas maliban sa lugar na piyansukan natin. Dagdag pa ng ating bida, simula pa sa umpisa, balak mo na talaga kaming ipamigay sa mga traidor na Troyban na iyon, na itong si Od naman ay nagngalit na ang ngipin nito sa inis sa ating bida. Tumigil ka, napaka walang kwenta ang mga pinagsasabi mo, walang katotohanan lahat ng iyan. Ang pamilya ko ay mga marangal na tagapangalaga ng lugar na ito ng napakaraming henerasyon na. Ako si Od Lemire, ang pinuno ng pamilyang Lemire, sinong mag-aakala na aakusahan mo ako ng ganyang klase ng paratan, na halos buong buhay ko na ay inilagak ko para lang maging tagapangalaga ng lugar na ito para sa angkan ng Ragnar. Sabi naman ni Theo na ang mga mata ay talagang hindi na mauuto pa ni Od, sabi nito, talaga bang magpapanggap ka hanggang dulo, Od Ragnar? Tanong nito sa babae, na hindi pala Lemire ang apelyido ni Od, kundi Ragnar, nang pagkasabong iyon ng ating bida, itong si Od ay nagulat, natigilan, hindi makapaniwala sa mga bagay na sinabi ng ating bida, na walang ibang nakakaalam noon. Dito naman ay nagulat na naman itong si Res sa mga sunod-sunod na revelasyon na sinasabi ng ating bida. Ano? Ragnar, sino? Siya isang Ragnar, anong ibig mong sabihin? Pagtataka nito, siya ay isang lehitimong apo ng angkan ng Ragnar, kung ikaw ay talagang apo ng nakalimutang pinuno ng angkan ng Ragnar noon, bakit hindi mo nalang aminin ngayon? Sabi ng ating bida, na ang isang ito ay galit na lalo nang banggitin ni Theo ang patungkol sa kanyang ninuno na nakalimutan na ng lahat. Sabi pa ng ating bida, pinaghihinalaan ko na siya noong umpisa na hindi siya ordinaryong tao. Sabi ni Doma ang mga alaala ng dating pinuno ng Ragnar ay nabura na, at nakalimutan na, pero ang kabaong na ito ay talagang perpektong naalagaan, sabi ng ating bida. Tanda pa niya ang sinabi ni Doma sa kanya, na, silang mga namatay na nakasama ng dating pinuno ng Ragnar ay tanda pa rin ang pangalan ng kanilang kamahalan, at ganun rin ang mga apo o mga kadugo na mula mismo sa dati nilang pinuno ay tanda ang mga bagay patungkol sa dating pinuno ng Ragnar. Kaya dito malinaw kay Theo na si Od ay isang apo na mula sa lahi ng dating pinuno ng Ragnar na binura na sa kasaysayan ang pagkakakilala nito. Anong sinasabi mong nakalimutang pinuno ng pamilya? Tapos siya, lehitimong tagapagmana. Gulong-gulo na tanong ni Res, sabi naman ni Theo, oo. Ang ninuno niya ay isa sa naging family head ng Ragnar, na nakalimutan na ng lahat sa hindi malamang dahilan, na ngayon ang kanyang mga apo ay namumuhay bilang tagapagbantay ng libingan ng Ragnar. Isarado mo yang bunganga mo na yan, walang hiya kang hayop ka, galit na sabi nito na nagmamadali ng umatake laban sa ating bida. Ayun na nga, nagsimula na ang salpukan ng dalawa, umatake ng una itong si Od. Iyon ay dahil ayaw na ayaw niyang balikan ang nangyari sa kanyang pamilya dahil sa Ragnar. Walang hiya ka, isa ka lang mula sa branch family ng Ragnar, anong nalalaman mo? Anong karapatan mo para magsalita ka ng ganyan sa pamilya ko? Sabi nitong si Od, sa itaas ay nanunood itong si Doma sa labanan ng dalawang Ragnar, na talagang hindi rin nagpapatalo ang ating bida sa pag-atake nitong si Od sa kanya. Kaawa-awa naman talaga, sabi nito nang napapikit na lang, iyon ay dahil talagang kaawa-awa ang sinapit ng pamilya ni Od, dahil nang mawala ang kanilang ninuno na dating family head ng Ragnar. Ang buong pamilya nila ay nawala sa kwento kasabay ng pagbura sa kasaysayan ng kanilang ninuno, na ang sumunod na pinuno ng Ragnar ay mula na sa branch family ng Ragnar. 100 taong na ang nakararaan, ang tunay na pinuno ng Ragnar ay bigla na lang naglaho, pero ang kanyang dugo at laman ay nanatili parent. Iyon ay sa kanyang mga anak at kaapo-apuhan, kaya lang ang mga sumunod na lahi ng dating pinuno ay masyadong bata pa, at walang kakayanan na matutunan ang manual na estilo o teknik ng dating pinuno. Kahit ang alaala ng kanyang ama, ang alaala ng dating pinuno ng pamilya ay nawala, at binura sa kasaysayan ng mundo. Dahil doon, ang mga sumunod na anak ng dating pinuno ay puwersahang inalis sa trono at tagapagmana ng Ragnar, at doon nagsimula ang angkan ng Lemire, ang angkan na siyang nangangalaga na lamang ng libingan ng mga ninuno ng Ragnar hanggang sa panahong ito. Galit na galit ngayon na umaatake si Od, sabi niya,
ikaw at ang pamilya ninyo ay isa lamang magnanakaw, inagaw ninyo ang trono na hindi naman para sa inyo. Galit na sabi nito, na si Theo ay tumalsik palayo kay Ode pero nakatayo pa rin sa dalawa nitong mga paa. Dito ay muling naghahanda sa pag-atake itong si Ode, talagang galit na galit ito ngayon, at gustong patayin ang ating bida. Ayun na nga, muling umatake si Ode ngayon, gamit ang lihim na pamamaraan ng kanilang pamilya, napakalakas, halos hindi makita kung anong nangyari ngayon sa kanyang harapan. Huwag mo akong minamaliit, sabi nito sa ating bida. Dito naman, habang napapaatras ang mga paa ng ating bida dahil sa puwersa ng pag-atake ng kanyang kalaban, naghahanda na rin ang ating bida, at hinihigpitan ng paghawak sa kanyang sandata. Dito ay nagulat si Ode sa kanyang nakikita ngayon na porma na ginagawa ng ating bida, dahil parehas na parehas ito sa kanya. Ayun na nga, ang pag-atakeng ginawa ni Ode, ay parehas na nagawa ni Theo. Nagawa niya ito, iyon ay dahil turo ito sa kanya nila Doma na mga tauhan ng dating pinuno ng Ragnar. Napakalakas ngayon ng pag-atakeng iyon, at may mga mana pang naglitawan sa paligid na kulay asul mula sa pag-atakeng iyon ni Theo, na nang tamaan si Ode ay talagang napa-atres rin ito. Sa lakas ng banggaan ng kanilang mga pag-atake, hindi na makita kung anong nangyayari ngayon rito. Ayun na nga, buhay pa rin si Ode, at puno na ng pinsala ang sahig sa sagradong lugar na ito dahil lamang sa palitan ng pag-atake ng dalawa. Dito ay natutuwa itong si Doma, ibang klase talaga, hindi lamang niya nagawang pigilan ang pag-atake ni Ode, nagawa rin niyang bawasan ang pinsala na maaaring gawin ng pag-atakeng iyon. Grabe talaga siya, sinong mag-akala na mag-i-improve na naman siya at ang lakas niya sa mixing sandali lang. Sabi pa ni Doma habang nakatingin sa ating bida, kapag nagtuloy-tuloy ang paglakas niya, hindi magtatagal ay mapapabilang na siya sa mga malalakas sa angkan ng Ragnar. Dito ay nanlaki ang mata nitong si Ode, ikaw, paano mo natutunan ang teknik na iyon? Ang ginawa mo ay pinapasa lamang sa aming mga tagapag-ingat ng libingang ito, dahil para lamang sa kanilang pamilya ang teknik na ginamit ni Theo. Sabi naman ng ating bida, kapag sinabi ko bang natutunan ko iyon sa mga kaluluwa ng Martyr Squad maniniwala ka. Sila ay mga kaluluwa na nananatili pa rin sa lugar na ito, ang libingan ng 279 na miyembro ng kanilang pangkat. Sa kabilang banda naman, sa mga unang palapag ng lugar na ito, kung saan bumababa na ang mga pangkat ng Troyban para tuntunin ang kinaroroonan ng ating bida. Ang isang ito ay nagulat sa kanyang nakita, iyon ay dahil akala niya ang lugar na ito ay talagang napakaluma na o napabayan na, dahil sa bakana ng pasukan ay may mga saplit ng gagamba, pero dito ay napakalinis. Ibang klase rin dito, talagang inalagaan ng husto ang lugar na ito, sabi ng isang ito. Ano kayang gagawin ng mga Ragnar para tanggapin ang kanilang mga panauhing pangdangal ngayon, sabi nito. Ayun na nga, naririto na ang hukbo ng Troyban para patayin ang ating bida at ang mga Ragnar na naririto sa lugar na ito. Ano kayang mangyayari sa ating bida at kay Ode, tuluyan na kayang aanib si Ode sa mga kalaban, o dahil sa ginawa ng ating bida ay kakampi muli ito sa angkan ng Ragnar? Abangan!